Ito po pa-start po natin itong kanyang makinata at may lalabas po. Ayun po, lumabas yung steering fault niya sa dashboard. Kaya ito pong gagawin natin ngayon. Ito po yung problema, matigas ang manibela. For today's video po about sa steering, no communication po sa module yung steering nito kaya matigas siya. Ito po pinababakalas ko. Ayan po at may tumatagas na tubig. Nagkatubig po siya kaya ito po gagawin natin. Bubuksan natin tong kanyang module dito. Tingnan po natin kung ano napuno ng tubig. Tapos po pati kanyang buong rack and EPS bubuksan po natin lahat para maservisan na yan po. Binuksan natin yung kanyang rack and sa EPS niya para makita natin pati belt. Yan po, yung belt may tensioner na ngalawang na po sa loob ng kanyang EPS. Yung electronic power steering niya, yan po, binuklas natin yung motor para po makita natin lahat kung anong naging condition nito at siservisan po natin lahat. Ayan po, binuksan po natin yung module niya. Ayan po yung module, puro tubig yung sa loob kaya ang gawin natin dito, lilinisin lahat para ayun po yung tubig. Pag tinuwad mong ganyan, yan po lalabas yung tubig, ang dami. Babad sa tubig kaya walang communicate na nakukuha itong EPS niya, matigas. Hindi mo magalaw yung manibela, napakatigas, hard steering siya. Kaya hindi gumagana lahat yung kanyang motor. Itong motor na to may na-disconnect na naalis dito sa kanyang dyan po, yun po hinangin natin dyan. Wala siyang bali, nag-loose siya dyan para aandar siya sa lilinisin. Malinis naman. Ito po yung kanyang pinaka-diode ng ano niya. Stack up din po siya, puro kalawang. Tsaka yung may bearing yan, hindi makayikot yung ano kahit na may power siya, hindi makaikot dahil nga may loose sa connection siya dito po sa kanyang module. Yan po, puro kalawang, pero pwede po linisan yan, servicean lang, tapos patutuyin, tapos sinangin yung nag-loose contact para gumana siya uli. Ito yung belt, palitan na rin po yung belt na bago, tapos yung kanyang tensioner at ang kanyang spacer lock at ang kanyang cover. Ito po yung cover din ng pinaka EPS niya. At lahat po yan lilinisan yan, naglinis na po. At pag nalinis na ganyan, magandang pagkalinis dapat para bumalik sa ayos. At yan po, tinoverall na yung EPS niya para luminis siya at gumanda yung ikot. Yan po yung kanyang EPS, electronic power steering. Yan po ilalagay yung pinaka wave spacer niya, tapos ilalagay nito kanyang pinaka diode na may bearing para yan pa kailangan iikot yan, parang minamagnet, tapos iikot siya. Tapos may sentro po yan at ilalak na mabuti. At yan po yung pinaka guide niya, may sentro siya. Tapos dito sa pasapad dito, then may tatapat mo. Tapos yan po, nilalagay yung tatlong tornilyo para mag-lock siya. Ayan po yung mga tornilyo, yan po yung mga tornilyo na ilagay na. Tapos ilalagay na itong kanyang module. Yung module na yan, walang contact dito, kaya iinangin pa para magka-contact. Ayan po siya, pagkalagay ng module, 6 na tornilyo po yan. Tapos may tornilyo sa loob, isa. Ayan po, lalagay po yung isang tornilyo para hindi siya gumagalaw. At ayan po yung pinaka plastic cover niya. Ayan po siya. Tapos yung module na yan, kailangan fix na fix at maglalak po yan. Pagka-lock niya, nalalagay yung mga tornilyo. Maririnig mo po yun lang pag nakalapat na. Tapos lagyan ng konting sealant para siya shield na shield. Yung hindi mapasukan uli ng tubig. Ayan po yung kanyang inangin dyan para siya
magkakontak. Wala po siyang contact dyan, kaya hindi umaandar tong kanyang module. Yan po, na inang na at isasara na po yan pag yan po, pag sarado natin, lagyan natin ng silicone para safe na safe siya, hindi mapasukan ng tubig. 6 na tornilyo po yun. Tapos susuot na natin tong kanyang motor. Ayun po pa, yan po yung motor pong yan, siya nagpapaikot dito sa kanyang rock bar. Yan po, kaya ang EPS na yun, electronic power steering, nagpapaandar po dyan yung motor na yan at saka yung module na siyang nagpapalambot. Pag nag-contact na yung module, tapos ipaikutin ng motor na to, kaya siya malambot. Pag hindi gumagana, matigas na matigas po siya. Parang ordinary lang yun, kaso ito ginawang motor type at saka module, computerized na electronics. Tapos may belt siya, siyang nagpapaikot. Ang belt pong yan at saka yung tensioner na yun, pag may nagkaka-encounter po din po tayo na nalolos thread yung kanyang tensioner na yun, pag na-lost thread yun o kaya nabungi itong kanyang belt, nagkakakos po ng yung pressure parang sa hydraulic type, na pag nabaliktad yung pressure, pag ginalaw mo, pinaandar mo, ginalaw mo, kusang siyang papalipit at hindi mo makakontrol, mababali yung iyong kamay. Yan po yung nagiging cause ng tensioner na yun. Pag siyang na-lost thread ng tensioner na yan, yung tornilyong yan mawawalan ng yung hindi na makontrol yung adjustment ng belt, kaya siya yung belt na sisira. Tapos titigas yung manibela, tapos yung pag ginalaw mo yung manibela, kusa siyang papalipit. Yan po ang mga depekto ng EPS. Ayan po, nakakabit na po siya at ready to check na po para makita natin kung naging ayos na itong kanyang EPS. Napakatigas po ng manibela niyan, hindi mo maipaikot at may check engine pa po yan. Pero yung check engine na yan, baka wala rito, damay na lang po yung check engine. Pero pagka tetest po natin siya, yan po, naikabit ng todo at itetest na po natin siya para makita natin kung okay yung nagawa natin. Wild track na Ford. Yan po, at susubukan natin pa. Ayan po, at okay na po siya, pa-start na natin at sana po mawala po itong kanyang naka-display dito sa dashboard at wala na. Ayan po, start na. Tingnan natin yung manibela niya kung malambot na, paikutin natin manibela. Yan po, malambot na, wala na po yung kanyang naka-ilaw sa dashboard. Wala na po at marami po salamat at okay na yung ating ginawa at ito po normal na po at malambot na yung manibela. God bless po sa ating lahat.